numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Dot Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dot Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, ang ordinaryong mamamayan ibinida ni Paulo Aquino sa World Economic Forum. Gobyerno ng Thailand tuluyan ang nakontrol ng militar. Sandra Cam, nanindigang may hawak na ebidensya ng panunuhol ni Janet Lim Napoles sa DOJ at NBI. Negosyanteng Chinese at anak nito dinukot ng mga armado sa Isabela City, Basilan. Balitang negosyo natin, Department of Agriculture nagpasaklolo na sa pamahalaan para sa agarang solusyon sa problema ng peste sa masakahan ng niyog. Sa ibayong dagat naman, 13 sundalo ng Ukraine patay sa pag-atake ng mga militanteng loyal sa Russia. Buong pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Umaga na po ngayon ng Biyernes, mga kasama, May 23, 2014. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino at tayo ay live sa DYVR 657 RMN Rojas, DXMD 927 RMN General Santos, DYME 783 RMN Masbate at sa DXIC 711 RMN Iligan. Live sa RMN ETV Media Zamboanga. Live international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA, mga kasama. At sa lahat po natin number 1 AM station. News Panahon. Kamusta ang panahon? Patuloy pa rin ang mainit pong temperatura nararanasan ngayon dahil sa umiral na ridge sa high pressure area sa Luzon. Ang buong bansa naman ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pakidlad, lalo na po sa dakong hapon o sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Kamaynilan ay 25 hanggang 35 degrees centigrade. Mainit. Ang araw naman ay sumikat kaninang alas 5:26 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 6:18 ng hapon. RMN News Nationwide. Pinuri ni Paulong Noynoy Aquino ang mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas sa isinagawang matagumpay ng World Economic Forum. Ayon sa Pangulo, ang publiko ang nagsilbing daan para makamit ang progreso sa ekonomiya ng bansa. Kabila po ng mga palpak na hakbang na iba pang nakarang administrasyon. Bagamat ang inaasang pagtaas ng populasyon ay malapit nang dumating, mayroon pa naman pagkakataon para makamit o mahigitan pa ng bansa ang nais nitong paglago ng ekonomiya. May tuturing ding malalaking proyekto ng gobyerno ang mga reforma pong nagpapalawak ng mga paggamit ng mga resources at isa sa maibinigay niyang halimbawa ay ang naipatupad ng K-12 para mapantay natin ang global standards. Samantala, pinuri din ni Klaus Schwab, founder and executive chairman ng World Economic Forum, ang Pilipinas dahil naman sa pagbangon ito sa managdaang kalamidad katulad na naman ng Super Typhoon Yolanda. Nabanggit muli ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga nakaraang administrasyon sa kanyang talumpati sa World Economic Forum. Muli nitong pinasaringan sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dating Chief Justice Renato Corona. Isinalaysay ni Pinoy ang isang dekada ng korupsyon sa umano'y nabulok na sistema ng mga nakaraang administrasyon. Ipinamalas rin ng presidente sa harap ng world leaders ang mga reformang ipinatupad niya simula nang siya'y maupo sa pwesto. RMN News Nationwide. Mga kasama, tuloy na pong kinontrol ng militar ang pamahalaan ng Thailand. Ibunsod na hindi pagkakaroon ng kasunduan sa magkabilang panig.
kung paano susolusyonan ang krisis sa bansa. Nakahanda ng ianusyo ni Thailand Military Chief Prayut Chan-o-Chow sa national address ang militar na nga may kontrol sa buong bansa. Ang kuditang ito ay kasunod ng pagdedeklara ng Thailand military ng martial law noong Martes dahil na rin dito na sa pagbitiw sa pwesto ang caretaker prime minister at ang mga gabinete ng gobyerno upang bigyan daan ang pagbuo ng panibagong interim government. Subalit ayon kay interim prime minister Niwat Thomrong, hindi daw sila magre-resign dahil ito ay labag sa batas at tanging konstitusyon lamang dapat masunod. Samantala dahil sa martial law, sarado na rin ang mga government television stations sabang pinatutupad na rin ang curfew sa lugar. Balik tayo mga kasama dito sa Pinas. Ibinimik naman ni Whistleblowers Association of the Philippines Chair Sandra Cam na may hawak siyang mga dokumentong magpapatunay na nakaroon po ng suhulan sa pagitan ng kampo ni Janet Napoles at ng mga otoridad. Sa laysay ni Cam, tumanggap ang Justice Department of National Bureau of Investigation ng 150 million pesos mula sa panig ni Napoles bilang suhol sa kaso nitong serious illegal detention. Paliwanag pa nito, pinuntahan ng mga abogado ni Napoles ang NBI para makipagnegosasyon at ma-dismiss ang kaso sa nasabing pork barrel scam mastermind. Idini naman ni Cam ang NBI director na si Nonatus Rojas na di umano'y tumanggap ng 30 million pesos mula sa nasabing deal. Ang nalalabing 120 million naman ay nasa DOJ ayon pa rin sa chairman ng WAP. Isang senador tiwalang hindi po mapapabagsak ng PDAP scam ang Aquino administration. Sama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report. Kumpiyansa si Senator Antonio Sani Trillanes IV na hindi kayang i-destabilisa ng pork barrel scam ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ito ayon kay Trillanes ay dahil hindi naman si Pangulong Aquino mismo ang sentro ng kontrobersiya, kahit pa ang nadadawit dito ay ilang kaalyado niya. Dagdag ni Trillanes, hindi rin kabilang ang Pangulo sa mga naglulutang ang listahan ni Janet Lim Napoles na nagsasaad ng kanilang naging transaksyon at nakinabang sa PDAP scam. Kasabay nito, iginit ni Trillanes ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam para matukoy na anya ang lahat ng mga tunay na sangkot sa naturang anomalya. Makabubuti para kay Trillanes na sa harap ng publiko muling pigain ang mga impormasyong hawak ni Napoles, gayon din ang principal witness na si Ben Harluy at iba pang mga testigo. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Ardimen. Radyo mo nationwide. Sa iba pang mga balita, mga kasama, negosyanteng Chinese at anak nito dinukod ng mga armado sa Isabela City, Basilan. Mula RMN Zamboanga, ang kasama mo sa balita, Melanie Guanzon. RMN Report. Dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki ang Chinese national na negosyante at ang kanyang anak sa loob ng kanilang tindahan kagabi sa lalawigan ng Basilan. Kinilala ng otoridad ang mga biktima bilang sina Dina Iraham Ilim, 45 taong gulang, at ang anak nito si Yahong Tan Lim, 19 na taong gulang, may-ari ng Dalby's Video Okay House sa Aymagna Street sa may port area sa lungsod ng Isabela. Ayon sa mga tindera ng nasabing Video Okay House, nakatakip di umano ang mukha ng mga kidnapper habang nakasuot ang mga ito ng camouflage na uniform ng pulis at militar. Isinakay ang mga biktima sa isang pamboat at tumakas sa hindi malamang direksyon. Nagbigay na rin ng utos ang alkalde ng lungsod ng Isabela, Cherilyn Santos Akbar, sa lahat ng unit ng pulis at militar upang magsagawa ng operasyon laban sa mga kidnapper upang mabawi ang mga biktima. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Melanie Guanzon, Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Samantala, Universal Insurance System muli po minungkahi sa Kamara. Kasama natin sa balita live, si Conde Batak. RMN Report. Hindi PhilHealth kundi Universal Insurance System ang kailangan sa bansa. Ito ang pahayag ni House Minority Leader Ronaldo Zamora kasabay ng panawagan ng ilang mambabatas na buwagin ng PhilHealth. Muling iginit ni Zamora ang Universal Insurance System kung saan walang exemption at lahat ay magbabayad ng kontribusyon upang lahat ng mamamayan mahirap man o hindi ay mabebenepisyuhan. Anya malabong maabot ang mataas na antas ng healthcare at masubsidize ng pamahalaan ng gamot at serbisyo sa mga paggamutan kung maliit ang kontribusyon. At hindi naman lahat ay nagbabayad, ngunit marami ang nakikinabang. Ngunit aminado si Zamora na kung may susulong ito ay tiyak na umpisa pa lamang ay maraming magrereklamo, kaya hindi lang nakapagtataka kung bakit may mga ospital na ayaw nang tumanggap ng PhilHealth card mula sa mga miyembro. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide.
Sa Palawan naman mga kasama, mangingisda kinain ng buhaya sa Batarasa, Palawan. Ang kasama mo sa balita, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Sa mga manipatay, ang isang mangingisda pasado alas 11 kagabi sa sitio Marabahay, Barangay Rio Tuba sa bayan ng Batarasa dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Ito'y matapos na sakmalin ng buhaya sa ilog ng nababanggit na lugar. Base sa exclusive interview ng Radyo Mo Nationwide kay PDRRMO Gilbert Baaco at Head ng Rescue 165 dito sa Palawan, natanggap nila ang impormasyon. Ito'y matapos na itawag na isang barangay kagawad sa kanya pasado alas 11 kagabi, kaya kagad sila na nagsagawa ng pagresponde sa lugar. Patay na at panay sugat ang katawan ng biktima na makuha ito ng mga rescuer. Kinilala naman ang biktima sa pangalang Ruel Jahani, tinatayang nasa 30 taong gulang, may asawa at isang mangingisda sa barangay. Batay daw sa pag-iimbestiga nila Baaco, sinasabing matagal nang may sightings ng buhaya sa lugar pero hindi pa rin nililisan ng mga residente ang kanilang mga tahanan na nakatayo sa mismong tubig dagat doon. Matatandaan na sa barangay Rituba rin dito sa Palawan, nahuli ang sina Valentino at Valentina noong mga nakalipas na taon na ngayon ay nananatili naman sa PWRCC dito sa Puerto Princesa. Para sa DCXL 558, kasama mo sa RMN Palawan, Eddie Comando, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, buhat Palawan, di pa tayo sa Cotabato. Vice Mayor's League of the Philippines Board Meeting isinagawa sa Maguindanao. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Nais ng Vice Mayor's League of the Philippines na himukin ang lahat na bisitahin ang Maguindanao upang mabura ang maling persepsyon ng marami, lalo na ng mga taga Luzon at Visayas na magulo sa probinsya. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay ginanap sa Maguindanao ang VMLP National Executive Board Meeting, partikular sa bayan ng Buluan. Ayon kay VMLP President Manila Vice Mayor Isko Moreno na nagsilbing panauhing pandangal, na sa pamamagitan nito ay maipakita at mahikayat ang lahat na mapayapa ang Maguindanao at mainam na lugar para tunguhin. Sinabi pa ni Moreno na marapat lamang nabigyan ng pagkakataon ng Maguindanao panahon na rin upang mag-move on ang mga mamamayan nito para sa mas maunlad at mapayapang lalawigan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, hindi na bago at hindi apektado si Vice President Jejo Marbinay kaugnay sa ulat na di umano'y pagmamatyak sa kanya ng United States National Security Agency. Ayon sa Vice Presidente, naging bahagi na ito ng kanyang buhay mula pa noong human rights lawyer pa siya hanggang sa naging opisyal siya ng pamahalaan. Matatandang lumabas sa isang French newspaper na Le Monde na isang buwan ng tinititikan sina Binay at Rojas sa pamamagitan ng underwater cables. Kabilang dito ang pag-uusap ng dalawa sa Resort Caribbean, Italy, emails ng Saudi Telecom Staff Computer Company sa Pakistan at Telecom Company sa Libya. Dagdag pa ng Le Monde, hindi pa matukoy ang tunay na dahilan ng isinasagawang pagmamatyaga ng NSA dahil sa kakulangan ng impormasyon. Matatandaan na balak tumakbo ni Binay bilang presidente sa taong 2016 habang si Rojas ang napipisil na maging standard bearer ng liberal. Panibagong 2 Pinoy na nadagdag sa bilang po naman nasawi sa Middle East Respiratory Syndrome o Coronavirus o MERS-CoV sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito mga kasama, ayon kay DFA spokesperson Charles Jose, kumpirmadong patay ang 2 Pinoy sa nasabing virus, ngunit tumanggi sila magbigay muna ng pangalan. Nanggaling ang balita sa Consul General ng Pilipinas sa Jeddah. Noong Abril lamang, isa pang Pinoy ang tinamaan at nabiktima ng MERS-CoV sa United Arab Emirates. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo. Nagpasaklolo na sa pamahalaan ng Department of Agriculture na agarang solusyon para po sa mga pinsalang dulot ng mga peste sa sakahan ng mga niyog dyan sa Southern Tagalog, ngayon din sa Bicol. Pinakamban kasi tuloy nitong ikasira na industriya ng pagniniyog maging sa lalawigan po ng Quezon na isa sa pinakamalaking coconut producing province sa Pilipinas, apektado rin ng pinsalang dulot ng mga peste sa mga tanim nitong niyog. Ito lamang nakaraang taon na itala ng Philippine Coconut Authority na may halos 8 lusod
Sa bahagi po ng Batangas at Quezon, ang sinalakay ng peste ng niyog. RMN News Abroad. 13 sundalo ng Ukraine ang nasawi habang sugatan ang 30 iba pa sa pag-atake ng militanteng loyal sa Russia. Maliban dito'y isa rin sa mga rebelde na umako sa pag-aatake ang may naitalang patay. Nangyari ang pagsalakay sa checkpoint malapit sa bayan ng Volnovakha. Ayon sa Defense Ministry, tinamaan ng mga rebelde ang ammunition section ng isa sa mga sasakyan ng sundalo sanhi ng pagsabog. Ang pag-aatake ay naganap ilang araw bago ang presidential election sa Ukraine. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center dito sa Makati City Metro, Manila, Philippines. Po narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide, Biyernes na umaga, May 23, 2014. At sa mga taga Iloilo, susunod na dyan sina kasamang Novi Guazo at Regan Arlos para sa RMN News Diretsong Palitang Iloilo sa DYRI 774. Pwede pong mapanood natin naging pagbabalita ng alas 7 na umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Rod Marcelino po. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7, 17 na. Tatak RMN.